Hey mga brods, kilalanin natin ito pong bagong import ng SMB. Ito pong si Tyler Stone. Yes mga brods, ito pong 6'8". Big man na itong 32 years old American professional basketball player mga brods. Base sa ating mga research, talagang maganda ang mga pinapakita nito sa European League, lalong-lalo na sa Rapid Bucharesti and sa French League, kung saan sa France, sa BCM Gravelines Dunkirk mga kabrods and JL Berg. Pero base rin sa mga nakita rin nating resume nito ni Tyler Stone, hindi po ito nag-NBA kahit sa mga liga doon like NBA G League, sa mga mababang liga doon sa US, hindi ito naglaro mga kabrods. Kung saan sa Europe, sa France, sa kung saan bandang South and Eastern Europe ito naglalaro mga kabrods. Ito pong si Tyler Stone kasi yun nga, mas alam niyang mas lalakas siya dito po sa Europe mga brods. So ito na nga, ito pong American player na ito, dito na nga siya mapupunta sa SMB next season. Mga brods, para sa akin, swerte. Para sa akin mga brods, swerte talaga ang SMB dito kay Tyler Stone dahil base rin sa mga highlights nito na pinapakita nito dito po sa Europe League, talagang maganda mga brods. Kung makikita nyo naman sa galaw nito, yung laruan nito mga brods, parang hindi big man ang bilis niya mga brods, lalong-lalo na sa paint. Tapos kung kumilos ito, parang hindi 6'8", parang ang 6'4" or point guard or shooting guard maglaro itong si Tyler Stone dahil meron pa itong tira sa tres mga brods. Malakas din ito pong player na ito. Halos parang kaparehas lang din niya yung laro ni Chris McCullough, diba mga brods? Pero mas malaki nga lang si McCullough. Pero ito pong si Tyler Stone, alam ko nga magiging fit ito talaga sa SMB dahil yung laruan nito hindi ganun ka big man mga brods. Dahil syempre paubayan mo na kay Junmar Fajardo yung trabaho na yan dahil para nga may threat din na iba ito pong SMB kung saan sa labas. Ito pong si Tyler Stone, may shooting ito. Maganda ito mga brods at syempre matutulungan din niya si Junmar Fajardo sa ilalim kahit papano. Pero maganda, flexible ito pong si Tyler Stone. So maganda dito mga brods, parang Terrence Jones din ang laruan nito. So dito nga sa next season natin, alam natin na nalaki ng mga imports ngayon dahil alam naman natin yung mga height limit ngayon, I think 6'10" above or 6'10" below or 6'11" below ang ating height limit ngayong Commissioner's Cup mga brods. Pero hindi sinagad ng SMB yung height limit na kukunin sana nila na import. Pero 6'8", not bad na yan at yung laruan pa neto ay parang guard maglaro. So kakainin talaga ni Stone kung sino man yung mga nasa guard position or forward position na makakatapat neto dahil ang lakas talaga ng player na ito. Hindi ko naman hinahype etong si Tyler Stone mga brods, pero para sa akin malakas at talagang inaabangan ito. Kahit low profile ito dahil wala ito masyadong experience sa NBA or kahit anong liga dun sa US, para sa akin mga brods, low-key lang maglaro itong si Tyler Stone kung saan kahit hindi masyadong kilala or katunog sa ibang bansa, mas makikilala mo ito kapag naglaro ito sa iyong liga. So kumbaga, walang masyadong expectation, laro lang, trabaho lang para kay Tyler Stone kung saan makikita mo naman may potential mag-finals ulit. Ito pong SMB kung kaya niyang buhatin ang SMB din. Ikaw mga brods, sa tingin nyo ba sa lahat po ng mga SMB fans, Tyler Stone, ano pong masasabi nyo sa bagong import ng SMB? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Ito nga pong si Dwight Howard, kung napapansin nyo at nakikita nyo sa mga Facebook post nyo na nagta-tryout siya doon sa Golden State Warriors para nga mapasama sa next season. Yes mga brods, totoo yun kung saan itong si Dwight Howard hindi nga na-top doon sa final lineup ng Golden State Warriors kung saan hindi ito inaferan ulit. So, syempre, maraming nagtataka at yung mga fans ng Golden State na bakit hindi ito kinuha ng Golden State Warriors kung saan napag-champion pa niya ang LA Lakers noong season 2021 to 2022. So, mga brods, hindi natin alam. Syempre, malay natin, iba ang gustong kunin ng Warriors kung saan mas bata sigurong Dwight Howard ang gusto nila. Pero itong si Howard, mga brods, kahit papano sa Taiwan Leopards,
kahit papaano sa Taiwan Leopards, ang ganda pa rin ang nilalaro nito ni Dwight Howard kahit nasa edad 37 na ito. Dahil hindi naman din basta-bastang player ito, yung conditioning neto sa kanyang katawan ay maganda mga kabrod. So yun nga, syempre may tampuhan pa rin kahit hindi siya kinuha ng Golden State Warriors. Dahil ganyan naman yung mga player. Syempre, masusubukan nila sa ibang liga kapag hindi sila makabalik sa liga ng NBA. So, ito na nga, babalik ulit siya sa Taiwan Leopards. Pero mga brods, may isa sa mga reports din natin na balak din itry ni Dwight Howard ang Pilipinas. Dahil may mga stories or Instagram post ito sa kanyang social media account sa Instagram na syempre na-flex din niya yung Pilipinas, kung saan maganda rin ang kanyang image para sa Pinas mga brods, kung saan syempre alam naman natin fan talaga tayo ng basketball, parang culture na rin natin ang basketball, lalong-lalo na sa World Cup pa lang mas nakilala ang ating bansa dahil nagsidatingan dito ang ibang mga lahi, lalong-lalo na yung mga NBA players natin na from USA and kahit sa ibang bansa na mga NBA players, syempre nagustuhan nila ang ating bansa at makikita mo na talagang kahit anong country sinusuportahan natin dahil kahit makita lang natin yung idol natin from the NBA, masaya na tayo kung saan itong mga Pinoy talagang makikita mo basketball lovers talaga ito sa Pilipinas. So, ito pong si Dwight Howard, alam naman natin, mas gusto rin ito, yung mga culture na ganito kung saan naha-hype siya, mas magandang, mas ginaganaan siyang maglaro mga kabrods kung ganito ang atmosphere dito sa Pinas mga brods. So, syempre, alam naman natin, Dwight Howard yan, medyo malaki ang kanyang value talaga. Taiwan yan, syempre, sila nga kaya, diba? Syempre ito pong si Boss RSA, Boss Ramonesang, isa ito sa mga may kayang kunin ito pong si Dwight Howard. So possible sa SMC team ito mapunta. So alam naman natin na ang Barangay Ginebra San Miguel, isa sila sa mga may pera talaga at maganda ang pinapakita dito sa ating liga at crowd favorite pa. So hindi amak na kayang kunin ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Si Jordan Clarkson nga, 'di ba? Nakayanan din nating bayaran. How much more din ito pong si Dwight Howard na medyo mababa na rin yung value. At alam naman natin yung may-ari ng SMC team na si Boss RSA, isa rin ito sa mga billionaire dito sa Pilipinas. So ikaw mga bros, sa tingin nyo ba ito pong si Dwight Howard, worth it bang kunin ito ng SMC team dito sa Barangay Ginebra San Miguel? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros, at this is Overrated Highlights yun lang. I'm out. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone.